Open the record. Yan, kita ba share screen, engineers? Kita na, kita. Yan, abot yung isa. Baka sa isa lang kita. Yan, kita na, no? So, sige, start tayo. So, yun nga, no, ang ituturo ko ngayon sa inyo about, yun pa rin, beam, RCD beam, ultimate strength design, no? So, dapat may idea kayo sa RCD na rin kasi ano lang to parang continuous or extension lang naman to ng topic natin para mas madali nyo pang maintindihan. Okay, sabi ko nga, i-upload ko rin to. Bukod sa Google Drive, upload ko rin pala to sa YouTube. So, since kung may mga manonood sa YouTube at hindi nila maintindihan yung ibang kung saan nanggaling, ganyan, edi, yun nga, itanong nila sa akin, message nila sa akin. Okay, sige. Ano pa ba? Yun lang naman, continuous lang naman tayo. So, sige. Sagutan natin tong number 1. Copy ko lang. Kasi ang naituro ko nga pala doon sa first part, ang pagkuha lang ng MU. Tama? Tapos, chine-check natin. Tinuro ko doon kung paano umiikot yung raw na pwede mo siyang gamitin sa pag-check kung nag-yield yung beam, no? Yung nag-yield yung beam, nag-yield yung tension side, no? Nang hindi ka na nag-assume kung nag-yield siya, di ba? Usually, ang ginagawa natin, typical is nag-assume tayo na nag-yield, tapos i-check natin yung C. After mo i-check yung C, kunin mo FS, then doon mo na makikita kung nag-yield siya, kung greater than 1,000 ba siya, or nag-yield lang talaga siya, or compression control, or hindi nag-yield yung bakal. Diba? Doon napakita ko doon kung ano yung silbi nung Romin, kung nasaan banda si Romin, kung ano yung silbi niya, kung ano nga bang ginagawa niya, then ano nga ba yung rotation, kung bakit pag sa rotation 0.9 yung reduction factor pag hindi siya lumalagpas yung raw actual natin, ano yung raw actual natin doon, kung ano yung raw max, ano yung raw balance, bakit nga ba nawala na yung raw max sa 2010-2015, di ba ganun yung naituro ko sa part 1. Okay, after nun, ma-check mo siya, malaman mo na kung nag-yield yung bakal, pwede ka na mag-proceed, magkuha ng MU. So, naturo ko na din dun, di ba? Then, naituro ko na rin kung paano naman is halimbawa lang na lumagpas na yung raw actual mo sa raw balance. So, dun mo na kailangan mag-doubly. Di ba? Pag doubly mo, di-design ka lang, ibig sabihin magdadagdag ka lang naman ng bakal sa taas. Okay, hindi lang naman basta-basta magdadagdag, no? So, kino-compute din natin yan. Dapat equilibrium pa din. Then, mag-moment ka lang din naman. Tapos mo makuha yung bakal, then makuha mo na yung total moment na meron ka na. Or ultimate design moment, no? Sa beam mo. Ganun lang yung ginawa natin sa part 1. So, ang kulang nga lang naman natin, paano naman kung magsisimula naman tayo sa MU? Okay, then ang hinahanap naman, pwedeng dami ng bakal, or pwedeng kung ano yung total ng bakal, 'di ba? Ganun yung naman, kulang pa natin na kailangang ma-solve, which is ito yung nga hinahanap dito. Okay, so hinahanap kung ilan daw ang diameter ng bars kapag ang capacity daw ng beam mo is 280. Ilan naman kapag 240 tapos may additional loads pa. Okay, ilang tension bars naman daw kapag ganun, 'di ba? Yun yung pero fast boards din ulit. So possible nga naman talaga lumabas 'yun, kaya kailangan din talaga natin aralin. Okay? Then, nagbigay na rin ako dito. Makikita mo slab siya. Pero kasi bukod sa slab siya, lang din naman para rin namang kukumpitin natin as parang beam lang. Kukunin mo pa din naman yung MU dyan. Yun na, hinahanap yung asan dito yung compute the design moment. Ganun din naman eh. Kukunin mo yung MU niya. Then, para ka lang din nagko-compute ng beam dito. Kahit sinabi niyang slab. Okay? Bakit nag-search yan? Yun lang naman. Sige, isa-isayin natin, no? Para makita nyo nga naman, sabi ko nga naman, maganda rin talaga pag
naiintindihan nyo siya kahit paikot-ikutin kayo, no? Parang paikot-ikutin. Kahit kunyari, pagsimula kayo sa dulo, papuntang umpisa, or papuntang umpisa, papuntang dulo, kaya nyo siyang isolve, no? Hindi lang yung isang direction nyo kayang isolve. Maganda kung iba yung hanapin, kaya nyo pa rin siyang isolve, no? Pero sabi ko sa inyo, mas maganda, mapanood nyo yung part 1. Okay? Kung napanood nyo yung part 1, edi mas maintindihan nyo ito ng mas mabilis kasi doon naman tinuro ko na lahat. Kung ano nga ba yung silbi ni reduction factor, yung beta, yung kung paano nga ba nag-summation force vertical ka lang sa beam, paano ka nga lang ba nag-moment, di ba? Kung naalala nyo. O sige. So, dito lang talaga, parang ano lang talaga, dagdag problem na lang talaga tayo. Since ang dami nga nagre-request na sabi din nila, nahihirapan pa rin daw sila sa beam kasi nga naman talaga, kulang naman tayo sa example. So, dadagdagan tayo example, no? Okay, then kita nyo naman, no? Sabihin nyo, pag hindi nyo kita or malabo or may problema, bigla akong di naririnig. Pa-confirm nga ulit, Nils. Ano nga, naririnig pa ba ako? Kasi baka bigla akong mawala dyan. Mamaya, sobrang haba na ng nasabi ko. Hindi nyo na pala ako naririnig. Sobrang lungkot naman pag ganun. Kasi uulit na naman tayo sa umpisa. Oh, so, rinig naman. Wala talaga tayong problema, ano? Kasi simulan na nga natin to, talaga. Number 1, a reinforced concrete beam has a width of 300 mm and an overall depth of 480 mm. The beam is simply support over a span of 5 meters. Steel strength Fy lang naman yon is equals to 415 and concrete strength Fc prime yon is equals to 28 MPa. Concrete cover is 70 mm from the centroid of the steel area. Sige, drawing muna natin, no? Kasi bigla nang makalimutan nyo na eh. Drawing natin tsura niya, which is dapat na-imagine nyo na rin yan. Okay, ito yung beam mo. Okay, mag-correct ka. Hindi siya nag-auto-correct. Ulitin natin. Ito yung beam mo. Which is ito ay 300. Then yung height mo naman daw is 480. Total depth no? So meron kang bakal dyan. Then ang distance mo daw niyan from the center ng bakal papunta dito sa dulo ng concrete or concrete cover yan, di ba? Which is 70 mm naman yan. So para makuha mo effective depth, alam niyo na rin dapat yan. Di yung gagawin mo is 480 minus 70, no? So, meron ka ng effective depth, which is from top fiber hanggang sa gitna ng bakal, 410. Tagal mag-compute, no? Sige, yan lang naman yun. Then, unit weight of concrete is 23.5 kilonewton per meter cube. Other than the weight of the beam carries a superimposed dead load. So, nakita nyo pala yung word na superimposed dead load. Ibig sabihin, hindi pa kasama yung self-weight ng beam. Okay, so importante yung word na yun, no? Kasi doon yung malalaman kung kasama pa ba yung pag-solve ng unit weight ng concrete or hindi na. Then, ano pa sabi? And a live load of 14 kilonewton per meter. Okay, so may binigay din ditong load combination which is equals to 1.2 dead load plus 1.6 live load. Okay, so ang hinanap dito, determine the maximum factored moment on the beam. Okay, so paano natin solve yan? Maximum factored moment, pagbe-base lang naman tayo sa binigay na dead load pati live load. Tandaan nyo, Niels, pag na-solve nyo yung dead load pati live load dyan, ay naka-ultimate. Okay? Bakit naka-ultimate yan? Kasi yan yung load eh. Yan yung i-design mo, tama? Hindi mo pwedeng gawing nominal yan, ha? Kaya kahit di nyo makita, may makita kayong ultimate yan. Ultimate na yan, no? Unless mag-analysis kayo. Ang gagawin nyo, design nyo yung beam, tapos kukuha kayo ng loads or MU. Doon pa lang magiging nominal kung gagawin yung ultimate. No? Pero dito, kapag loads na yung binigay, kahit saan pa yan, kahit sa footing, kahit makikita nyo yung mga footing, di ba, usually, naka-ultimate yung makukuha nyo yung loads. Kasi nga, yun nga, from design, di ba? So, ang gagawin natin para makuha yung maximum factored moment. So, MU is equals to, anong gagawin nyo, Niers? Tingin nyo. Una nyo tatandaan dyan, naka-simply support. Simply support. So, kung simply support, then, ano pang palatandaan dito?
Di alam natin yung dead load pati live load naka-kilonewton per meter. So therefore, sa simple support may kilonewton per meter, yan ay uniform loads, di ba? Tama. Uniform loads yung mga yan kasi kilonewton per meter eh. O kung kilonewton per meter yan, anong gagamitin mong MU? Anong gagamitin mong pagkuha ng moment? Uniform loads to, simple support to. Paano mo kunin yung maximum moment niyan, Nears? Nakalimutan na agad? Anong formula, Nears? Sagot. Yun ay, yun. Kuha agad, di ba? Dapat kabisado nyo na yan kasi bakit may E? Dapat kabisado nyo na yan, no? Kasi September yun. Tinanong nyo ako kanina eh. Di ba? September kayo magtitake. Dapat alam nyo na to. Hindi ko naman sinasabing, na dumadali sa dugo. Kumbaga, medyo mababa ng buwan, no? So, WL squared over 8. Pero ang problema, wala ka pang W. Saan mo kunin yung W? Saan mo kunin yung W, Nis? Sa dead load, pati live load. So, wala tayong problema sa dead load at live load as long na naka-kilonewton per meter na. Ang may problema lang tayo yung concrete weight ng unit weight ng concrete, no? Kasi naka-meter cube. So, ano yun? 1.2 dead load, di ba? So, yung dead load mo dyan, meron ka ng 18, dadagdagan mo siya ng, weight ng concrete. Kaso, unit weight pa siya, di ba? Dapat, naka-uniform load lang siya. So, paano mo gagawin? Mumultiply mo lang sa mo mumultiply yan, Near? Para maging kilonewton per meter na lang. Sa area, tama, ano? O baka i-multiply nyo sa length, ha? Kasi yung length na yan, para sa L yan, hindi yan para sa area. Okay, so 0.48, gawin nating meters na, no? Times 0.3. Okay, yan ang dead load mo. Plus live load mo, 1.6. Live load na 14. Okay, so ilan na ang W mo, Nis? May calculator ba kayo dyan? Kayo na mag-calculate muna, Nis. Pero nakabang lang calculate ko dito. If ever na hindi kayo mag-type. Ilan ang ating, total uniform loads? 1.2. Kung may nag-chat na dyan, titigil ko na to, plus 23.5. 0.48. 0.3 plus 1.6. Ayan. So, 48.0. Tama? Malas pa tayo, guys. Gawin na natin 3 decimal, no? 48.061. So, 48.061 times mo daw sa length. Ang length ng simple support mo is 5 meters. Okay, so 5 squared over 8. So, meron ka ng MU. Ilan yung MU mo, Near? Yan ay gawin mo lang, click mo lang yung answer. Answer times 5 squared. 8. Pare-pares pa tayo? 150.19. Yun. O, wag nyo nang i-divide yan kung ano man na. Yan ay naka-ultimate na kasi loads yan, di ba? Okay. So, kilonewton meter na yan. Tama naman. Kilonewton meter. So, letter D. So, kuha agad yung number 1. Madali lang number 1 eh. Number 2 at number 3 lang talaga dito yung medyo Makati na, Sige. May idea na ba kayo dito sa pagkuha? Tingin nyo ba kaya nyo na to sagutan ng kayo lang, Niers? Be honest, Niers. Kaya to? Itong number 2 at number 3. Tingin nyo lang naman, Niers. Dali. Kaya? Yes or no? Hindi. Oo. Pwede.
Parang naiyayata kayo. Sige. Ano natin, solve na nga natin. If the design ultimate moment capacity of the beam is 280 kilonewton meter, determine the required number of 20 mm tension bars. Okay, so paano yung una natin gagawin? So, sige, maging ano kayo magtanong kayo pag may kailangan kayong tanungin para hindi kayo nahuli at may parang bigla kayong makaligtaan. Baka dire-diretso na kayong mag-lag, no? Kaya maganda, kunyari, bigla kayong may hindi agad na get, sabihin nyo agad sa akin sige, gagawin nga natin dito, hanapin natin yung bars. So, saan tayo magsisimula? Meron kang MU, yung 280. So, ang gagawin natin para tayong pababa, gawin mo lang, MU is equals to reduction factor times ASF, hindi, ayoko yung ASFY. Mamaya na ASFY. 0.85 FC prime AB, then D minus A over 2. Ito ay tinuro ko na, 'di ba, sa part 1 kung paano na-derive 'yan. So hindi ko na ituturo dito. Okay? Pero since may kunyari, may makanood nga nito kasi upload ko sa YouTube. Di mag-enroll sila sa akin. Joke lang. Pero 'yun, naituro ko na 'to, tama ba? Sana nga napanood niyo yung part 1 kasi ni-remind ko din kayo, 'di ba? Okay? So ang gagawin natin, isalpak natin tong 280 dito. So magiging 280. Ito yung MU, no? Times mo sa 1,000 squared para maging Newton, mm na siya. Okay, times 0.8. Itong gagawin natin reduction factor. Ilan yan? Ilan tong reduction factor? Ilan tong reduction factor nears? 0.9. May alam ba kayo kung bakit 0.9 yan? Baka isipin nyo lang, nagdi-design lang tayo. Tama ba? Yan kasi din kadalasan naririnig ko, 0.9 po. Bakit 0.9? Kasi nagdi-design na tayo eh. Tama. Pero actually, balibang pa sa nagdi-design ka, may sagot pa talaga dyan na mas lalo nyo maintindihan. So, ituturo ko dito, no? So, sige, pero tutuloy natin 0.90 times 0.85. FC prime niya ilan? Ano near? May chinachat si engineer. Baka alam niya yung sagot. Bakit 0.9 yan? A, then yung beam mo dyan, yung width lang naman ng beam mo, 300 times D minus A over 2. Ano yung D natin? Mamaya ko sasabihin kung bakit natin ito ginagawa. Ano yung D? 410 over A over 2. Kaya natin kinukuha yung A kasi pupunta tayong C. Diba? Pupunta tayong C niyan. Para tayo pupunta ng C kasi kukunin natin yung Fs. Which is anong formula ng Fs? 600 times D minus C over C. Doon mo kasi checkin kung ba't natin i-check siya? I-check, unang i-check mo doon is kung nag-yield ba yung bakal. Most importantly, dapat ma-check mo kung greater than 1,000 ba yung Fs mo. Bakit kailangan greater than 1,000? Tanong ko sa inyo niya. Bakit ma-check natin kung greater than 1,000? Sige nga. Anong sagot nyo doon? Bakit natin kailangan i-check kung greater than 1,000 yung Fs natin? Kukunin natin yung A, kukunin natin yung C. Then after nun, check natin kung greater than 1,000 yung Fs natin. Pero ano nga bang reason kung bakit nga ba dapat ma-check? Dahil nga lang ba ma-check kung gusto nating mag-yield? Yun lang ba yung rason? Okay. Meron pa isang dahilan, no? Tama rin naman. Pero ang isa pang dahilan, dahil gumamit tayo ng 0.90. Alam natin, nakagamit lang tayo ng 0.90 kapag greater than 1,000 yung Fs natin. Pwede ba tayong gumamit ng 0.90 kapag less than 1,000 years? Di ba? Hindi. Kasi alam natin, ano yung mga condition nun sa reduction factor? Kapag hindi nag-yield ang bakal, 0.65 ang reduction factor natin. Kapag pag nag-yield ang bakal pero less than 1,000, ang reduction factor natin is from 0.65 to 0.90. Then kapag the greater than 1,000 ng Fs natin, ang ating magiging reduction factor is 0.19. So, kaya natin chinecheck kung nag-1,000 yung Fs natin para masatisfy niya na pwede natin gamitin talaga yung 0.90. Okay, hindi lang dahil nagdi-design ka, kundi dahil makita nga natin kung parang nag-assume ka lang din, di ba sa pagpapunta tayo sa umpisa, yung dati natin ginagawa, ina-assume natin nag-yield yung bakal.
After natin ma-check kung nag-yield yung bakal, doon natin kung pwede nga ba natin gamitin yung FY or FS gagamitin natin. Ganun din naman dito, pabalik. Pero anong ina-assume natin dito? Ina-assume natin na pwedeng gamitin yung 0.90. Then, anong mangyayari kapag pag hindi siya lumagpas ng 1,000? Magdodoble ka na. Tama? Magdodoble ka na. Then, para mapatatili mong 1,000 yung FS mo. Kasi kunyari, bumaba na ng 1,000 yung FS mo. Ibig sabihin, hindi na to pwedeng gamitin 0.90. So, ano yung ginagawa nilang remedyo para magamit pa rin yung 0.90? Magdodoble sila, tapos yung bakal, kung ilan lang yung bakal na pwede sa tension side, para mag-yield pa rin yung bakal at the same time, 1,000 pa rin yung FS, yun lang yung lalagay nila. Then the rest, ipapaubayan na nila kay doble or itatranspose na nila sa compression yung bakal, di ba? Tama ba? Naintindihan nyo? Sige, pero isi-solve pa natin para mas lalo nyo maintindihan. So, i-check natin, no? I-check natin si A. Ilan ba yung A na ito? Yes. Sige, check compute nyo niya. Wait lang, inom lang ang tubig. Wala, nag-compute ng A. Sige, ako na lang. 0.28. Ay, meron pala. Sorry. Meron pala. Kayong dalawa pala nag-compute. 150. Pares ba kayo? Pares kayo? Pares na ba kayo, guys? Yan, pares kayo. Di sulat ko na yan. Hindi ko na kailangan check. Dalawa kayong nag-compute eh. 476. Then after niya, kunin natin yung C, no? A is equals to beta C. Alam niyo na rin yan. So, para makuha nyo, di-divide nyo lang pala yung 125.476 sa 0.85. Alam na natin 0.85 yan. Basta less than yung FC prime mo sa 28, 0.85 na Hindi mo na kailangan linear interpolation. No? Okay, so ilan yung C mo? C natin ay 14,147.619. Then check na nga natin yung FS kung talagang pwede natin gamitin si 0.9 para tayo nag-a-assume, no? Ganun lang naman yan para ka nag-a-assume. 600 times D minus C over C. Ang D mo is 410, ang C mo is 147.619. Ilan yung FS mo? Unahan nyo na ako habang nagsusulat na ako. Over 147.619. Ilan ang FS? So, lumabas na 1,066.457. Ibig sabihin, itong i-design mo is pwedeng pang single lang. Kasi una, nasatisfy niya na nag 1,000 yung FS mo. So, pwede natin gamitin yung 0.90. Bakit nga ba 0.90 ang lagi natin ginagamit, engineers? So, explain ko rin lang sa inyo saglit, no? Kaya natin 0.90 kasi siya yung most economic. Kapag gagamit ka kasi sa actual na, nyari, kailangan mo talaga siya gamitin sa actual. Pwede mo pa rin naman gamitin yung 0.65 yung reduction factor. Ang problema doon, masyado na magastos. Like kung example dito, kunwari ang nakuha mong MN mo is 1,000. Hindi, 100 lang. Tapos ang reduction factor mo 0.65. Edi ang laki na nabawas. Yung 100 kilonewton meter mo na loads na na-compute, babawasan mo ng 0.65, edi 65 na lang yung kaya niyang i-carry. Yung totoong kayang i-carry ng beam mo. Compare mo naman kasi dito, kapag 0.90 lang, mo pa rin siya 0.90. Kunyari, na-compute mo nga 100. Hindi sobrang liit lang ng mababawas. Compare mo naman sa 65 lang, ito, pag multiply mo sa 0.90, 90 kilonewton yung kayang buhatin ng beam mo. So, kung na-imagine nyo, mas nakakatipid nga kasi konti lang yung ibabawas. Di ba? Yun kasi yung reason kaya natin gusto na 0.90 sa actual. Okay, hindi lang dahil nga tayo nagdi-design. Hindi lang naman lagi ko naririnig, nagdi-design. Pero hindi lang, marami pang reason, no? Dahil nga, most economic nga yung 0.90 lang yung reduction factor. Compare mo sa
magdadagdag ka nga na magdadagdag ng bakal, lumilit naman yung reduction factor mo, hindi na siya economic. Bukod sa magastos na, kahit tingin mo lang na lumalaki yung loads, pero binabawasan naman ng reduction factor mo. So, hindi pa rin, no? Para silang nagre-resist sa isa't isa. Yun lang naman yung reason yan. So, pwede na nga yung pwede na nga itong, ibig sabihin na confirm natin na pwede siyang singly since 1,000 na nga to. At the same time is pwede nga siyang 0.90. Okay? So, ang gagawin natin, anong gagawin ni Years? Nakuha mo na. Wala ka. Ay, kala ko nag-stop yung recording. Anong next natin? Nakuha mo na 0.90. Ayun. Tama. Ayun din yung isa sa reason kung bakit, ano to, C times, ano to, di ba? C times moment arm. Yung D minus A over 2 nga. Hindi ko ginamit yung tension or yung ASFY times D minus A over 2 kasi nga, wala pa tayong AS. Tama? Kaya mapapansin nyo, nag-direct agad ako sa 0.85 FC prime AB. Hindi ako nag-direct sa 0.80, 0.90 times ASFY, no? Kasi nga wala pa tayong AS. Unless may AS ka dyan, pwede ka mag-direct papunta doon, no? Iba rin kasi yung method na gagawin mo kapag may AS ka naman. No? May sabihin ko pa rin naman sa inyo. Paano naman kung AS yung given, no? Para sabi ko sa inyo, pag paikot-ikot na sa inyo, parang problema, no? So, pero ano ko muna to, dito muna tayo. C is equals to T, which is 0.85 FC prime AB ASFY. Okay? So, nag-yield yung bakal, FY ang gagamitin mo, no? So, 0.85, FC prime mo, 28, A mo is 125.476, ang B mo is 300, AS mo yung hinahanap mo ngayon, FY mo is 415. Okay? So, ilan ang AS mo? $2,158. Parehas ba kayo? Parehas? 2,158.788. Sige. At tatanong ko lang sa inyo kung talagang na-gets nyo na tong RCD beam. Kapag ang bakal mo ay 10, 'di ba? Meron siyang tatlo 'yan, 'di ba? Compression control, transition region, tapos tension controlled. Alam niyo 'yun, 'di ba? Kapag ba nasa transition region, i-check mo pa yung AS min mo or yung Rho min mo, Nears. O hindi lang, dali. Kung nai-imagine nyo lang. Kapag ba lumagpas ba siya sa transition region, halimbawa, yung FS nyo nag-800 na lang or nag-700, alam nyo ba kung mag-check ba kayo ng Rho min? O hindi. Sabihin nyo na lang kung alam nyo, hindi. Hindi pa, guys. Talagang hindi nyo sinasagot pag mga ganong tanong, no? Pero sige. Ano yung sasagutin ni engineer? Hindi po. Ayan, sige. Pakita ko lang sa inyo kung paano nyo nga ba malalaman kung kailangan nyo pa bang i-check yung Rho min or yung AS min niya. Di ba, naituro ko ulit to sa part 1. Sa part 1, ito yung graph nila. Line graph nila, no? So, nandito si Rho min. Nandito si Rho tension. Nandito si Rho balance. Wala nang Rho max, no? So, kapag kay Rho min hanggang kay Rho tension, 0.9 yung reduction factor niyan. Kapag kay Rho tension hanggang kay Rho balance, yan ay 0.9 to 0.65 ang reduction factor niyan, yung phi niyan, mga yan. Then, pag lumagpas ka na yung Rho balance, Rho balance, ang reduction factor mo is 0.65. Okay? So, yung Rho actual mo, engineers, napansin natin kanina, pwede tayong gumamit ng 0.90. Okay?
gumamit tayo ng 0.90, ibig sabihin, or FS natin 1,000, ibig sabihin, ang raw actual natin is nandito. Nandito lang, banda sa kanya. Kasi nga, 0.90. Kapag nandito ka na sa kabila, pak! Nandito ka pumunta sa between raw tension, raw balance, ang reduction factor mo is 0.9 pababa hanggang 0.65. 0.90 nga eh. Di nandito ngayon, actual mo. Ibig sabihin, may possible na yung raw actual mo is lumagpas pa kay Romin. Kasi NB yan pala to eh. Sulat ilagay ko dito. NB yan. Hanggang dito yan. Yan. Pwedeng yung raw actual mo lumagpas kay Romin. Kaya i-check natin kung lumagpas ba siya kay yung Romin. Pag sabi mo Romin, yun yung titingnan mo kung yung ano mo, bakal mo is lumagpas ba sa minimum na required. Okay? Pero sabi ko sa inyo, kapag sa beam kasi, hindi na yan kadalasan lumalagpas sa Romin eh. Kasi masyado naman natin, pag nagdi-design tayo ng beam, malalaki yung bakal na ginagamit natin. Ang concern lang kasi ni Romin, yung pagpapaliit mo ng bakal. O saan nga ba tayo masyado nagpapalit ng bakal? Kadalasan ng pagpapalit natin ng bakal, yan yung sa mga footing, sa mga slab. Kasi nga, malilit yung bakal. Ba't nga ba malilit yung bakal sa mga footing slab? Kasi pwede natin silang ano yan, tawag doon, parang iwas. Anong term doon? Masyado naman kasing malawak yung slab or yung footing na paglalagyan. Sa beam kasi, masyadong maliit lang yung paglalagyan niya dito. Maliit lang yung paglalagyan niya. Compare mo sa footing kasi, ang tawag dyan, pwede mong ikalat. Parang gano'n na lang. Di ba? Ganun din sa slab, di ba? Pwede mo siyang ikalat. Kapag pwede mo siyang ikalat sa maraming parts, edi pwedeng maninipis na bakal na lang gamitin mo. So, doon nagkakaroon ng concern natin sa Romin kasi may minimum ka lang na bakal na pwedeng gawin. Eh, sa beam naman kasi, sa sobrang liit lang na pwede nilang paglagyan, hindi ka na pwede magpalit masyado ng bakal. Kaya minsan, nagpapalaki ka ng bakal. Okay? Pero syempre, check pa rin natin. Malay mo, biglang nagkaroon ng himala. Mas maliit nga yung actual natin sa beam, no? Pero yun lang naman yung concern ko. Pero kailan mo nga ba hindi na i-check si Romin? Kapag yung raw actual mo is, yung reduction factor mo is hindi na 0.9. Kunyari, nag 0.80 na yan or 0.89. Ibig sabihin, yung raw actual mo nandito na. Kung nandiyan na yung raw actual mo, hindi mo na kailangan i-check yung raw minimum mo. Dahil, eto na nga yung graph mo eh. Hindi naman pwedeng si raw minimum nandito, bigla. Okay, nandiyan na yung yung pagkasunod-sunod nila eh. Mauuna si raw min, susunod si raw tension, susunod si raw balance. Okay? Ano naman, sige, sama ko na si raw balance, nandito na eh. Kapag lagpas ka naman kay raw balance, nandiyan na yung kailangan mong mag-doubly. Di ba? Kasi nga, lumagpas ka na eh. O, yun lang naman yung nila. Pero, check natin, no? Kasi nandito ngayon siya kasi yung reduction factor is 0.9. Pero sabi ko sa inyo, for sure, hindi yan lalagpas kay Romin or mas maliit yung yung actual mong bakal kaysa kay bakal na minimum. Papakita ko sa inyo. Ano nga ba yung pag-check natin ng Romin? Yun ay 1.4 over Fy. Tama? Or simply 1.4 over 415. O, then after nyan, ilalagay mo siya dito, di ba? So, rho is equals to AS min BD. O, edi ilagay mo na dito yung rho min, yung 1.4 over Fy. Then, AS min over, 415. Ano yung AS min mo? Ano yung AS min mo, engineers? Ilan? Ilan ang AS min mo? Pa-check nga po. 1.4 over Fy, 415 equals AS min, then 415. Ay, pares ba itong Tama, no? Hindi, BD to, sorry. Hindi. BD to. B mo is 300. Ang D mo is effective depth. Ilan effective depth natin? 410, no? Yan, sorry. Hindi pwedeng 450 parehas. 300 times 410. O, ilan to, nurse?
Di ba? Masyadong maliit. 414.9394 na lang. O, ibig sabihin na itong ASMIN mo, hindi ka pwedeng bumaba ng bakal mo hanggang 414. O, kita mo naman, mas lagpas pa siya kay ASMIN, so pwede to. Approve to approve. Pero, kunyari, nagpalit ka na nagpalit ng bakal hanggang umabot sa 413. Hindi mo na pwedeng gamitin yung 413. Ang minimum lang na bakal na pwede mong gamitin is 414. Kumbaga, ito yung checkpoint sa pagpapalit mo ng bakal. Kapag lumagpas ka na, bawal ka na magbawas pa. Hanggang dito ka na lang. Parang ganun yung gusto niya mangyari, no? Nagigets ba, engineers? Nakakasabay ba sa mga pinagsasabi ko? Kasi after nun, pwede mo na kukunin actually yung bakal mo. Number of bakal is equals yung total area ng bakal mo, which is 158.788. Then, isang pirasong bakal. Para makuha mo kung ilang pirasong bakal. Isang pirasong area ng bakal, I mean. So, ilan yung diameter mo dyan sa number 1? 20 mm, no? So, ilan ang bakal mo, Nears? Yan, 6.87. Meron pang say, no? Say. 7 pieces. Yan. Or equivalent to 7 pieces. Okay, sige. Meron ka ng number 2, 7. O, nagets ba yun? Nagets? Nagets ba yun? Nagets? Okay, sige. Yung number 2. Ay, number 3 pala. Sorry. Number 3, if the beam will carry additional factored load of 240 at midspan, determine the required number of 20 mm tension bars. So, additional to 240, then isasama natin yung loads na nandito, which is yung 150.19. Okay, si 150.19. Yan, 150.19 na. Tama natin na. So, compute mo natin yung total. MU mo is equals to 150.19. Then, ilan yung idadagdag daw? 240 at midspan, naka-kilonewton. So, ano yung derived formula para sa isang maximum moment na point load, simply supported beam? Anong formula nun? Anong formula nun near? Kapag kunin yung maximum moment, point load dito. PL over 4. Tama near. So, plus PL over 4. So, yung P mo, 240. L mo is 5. O, ilan tong total mo? Yan, 450. Laki ng dinagdag, no? 450.19. Tingin nyo, Nirs, yung 450.19, kaya pa rin ba ng single yan? Base sa na-compute natin sa number 2. So ako, kung iisipin ko pa lang, 280 pa lang siya, 1,000 na agad yung FS mo. So for sure, kung dumoble pa yan, naging 450, for sure, hindi na yan greater than 1,000 yung makukuha mong FS. Tama ba, engineers? Na-gets ba yon? Tama ba? Tama. So, pero, syempre, ayoko naman na ganun yung assume-assume lang tayo. Ipapakita ko sa inyo, no? Ang gawin natin, engineers, kunin natin kung ilan nga ba talaga yung pinaka-maximum na kayang gawin ni MU kapag ang FS mo is 1,000. Tama? So, paano mo gagawin yun? Ang gagawin mo, edi check mo siya. 1,000, punta ka dito, ano ka naman, para ka ulit pabalik ulit. FS is equals to 600 times D minus C over C. Gagawin mo si FS mo is 1,000. After mo kasi makuha yung FS mo, makuha mo yung C. After mo makuha yung C, kunin mo yung A. After mo kunin yung A, mag 0.85 FC prime AB ka na times D minus A over 2. Makuha mo na yung maximum MU kapag singly ang yung pwedeng gamitin. Tama? Na-gets ba yun, engineers? Na-gets ba yung sinabi ko? Confirm ka or ulitin ko?
Ulitin ko, no? Habang di pa yung umuupo. Kunin mo si C. Galing kay 1,000 si FS. After mo si C, kunin mo si A. After mo makuha si A, proceed ka na sa reduction factor, or MU is equals to reduction factor times 0.85 FC prime AB times D minus A over 2. Makukuha mo na ngayon si MU doon. Yung MU na yun yung kaya niyang pinaka-maximum na MU kapag singly ang gagamitin mo. Nagets na ba yun? O hindi pa din? Guys? Gets na? Okay, about you sa gets po. Sige. Yan na, no? Punta tayo 600 minus anong D ulit natin? Makakalimutin talaga. 410, no? Yan. 410 minus C over C. Ano yung C mo dito? 153. May iba dito gumagamit, C over D is equals to 3 over 8. May nakakakita ba niyan? Huwag yung gagamitin yan. Kalokohan niya. Kalokohan. Huwag yung gamitin yan. Kakabisado pa kayo eh. Di ba? Kaya tayo nahihirapan. Kalokohan kasi yan eh. Hindi ko alam kung ba't nila sinisimplify. Ito alam na natin to eh. Simula pagkabata natin sa RCD, alam na natin to Fs is equals to 600 times D minus C over C. So, ano nangyari kapag may ganyan, C over D? Kahit ako nun, hindi ko alam kung saan nanggaling yun eh. Ang tagal-tagal ko pinag-isipan yan, kinakabisado ko pa yan kasi nga, ewan ko ba kung ba't nila sinisimplify yan. May mga hindi na need i-simplify katulad yan. Kasi pag simplify nyo ito, 1,000, nilipat nyo itong 1,000 over 600, tapos nilipat nyo yung C, nilipat nyo yung 410, lalabas siyang C over D is equals to 3 over 8. Ewan ko ba, isa ako sa nabiktima niyan eh. Huwag na, ito na lang tayo, no? Gawin mo si FS mo, 1,000. Tapos ito, makuha mo na si C. Tama. O, hindi makuha mo na agad si A nang alam mong wala ka pang kinakabisadong bago. Tama. O, di iputan ka A. Ilan si A mo? Paano nga ba si A? A equals to beta C. Ibig sabihin, lalagyan mo lang pala ng beta si A, C. 0.85 times 153.75. O, ilan yung A nyo, Nears? Huwag yung ito, huwag yung natatandaan yan, ha. Galit na galit eh, no? 130.6875. Kasi ang gusto ko lang mangyari sa inyo, naiintindihan nyo, pero wala pa kayong kinakabisadong iba. Kasi yan yung nga nangyari, no? Kinakabisado nila yung C over D na yan, plus 3 over 8. So, nangyari, kakabisado ulit sila. Tapos, minsan, di nga nila alam kung ba't nga nangyari yan. Basta, may salpak lang nila yung Basta, naisip ko, magdodoble ako. So, kailangan ko kabisaduhin itong C over D equals to 3 over 8. Di ba? Ganun yung kadalasan naiisip natin. Which is, ako rin naman, naging ganun din ako eh. Kaya nga ngayon, hindi na. Kasi alam ko naman na bakit ako ba't ko gagawin to? Kasi nga, para makita ko, ano nga ba yung maximum na kayang gawin kapag singly lang muna tayo. So, di ba kasi ang goal lang natin, 1,000. Bakit nga ba 1,000 to? Para mapanatili nating 0.9 ang reduction factor natin. Kasi pag hindi na tayo nag-1,000, hindi na 0.9. O, yun lang naman yung magiging, palatandaan ko. Kaya tayo nag-1,000 dito, di ba? Sige, na-check na natin? MU max mo, no? Para sa singly, no? Singly. Ilan ba yung MU max mo kapag nag-singly ka? 0.9, then 0.85, 0.85, FC prime. Ilan FC prime mo? 28. A mo is 130.6875. B mo is 300. D mo is 400. Ano ba yung, yan? D na yan. Like ko nakakalimutan. Minus A, 130.6875 over 2. O, ilan tong MU max mo? 289.442 kilonewton meter. So, pwede ba natin gawing singly yung hinanap sa number 2? Ay, number 3, I mean. Hindi, no? Tama ba? Kasi, 450 ang gusto niyang ipagawa sa'yo. Ang gusto niyang ipa-design. 450. Ang kaya lang kapag magsisingly ka, ang maximum lang na kaya niyang gawin is 289.442. Actually, sa number 1 pa lang, ay hindi, number 2 pala yon. Sa number 2 pa lang, pwede mo nang gawin to. Kaso hahaba pa eh. Hahaba pa pag ginawa mo to. Kasi ginawa natin, diretso na agad tayo, no? Sa number 2, makikita mo,
280 yung ano natin, MU natin dyan. So, since 289 yung kaya mong maximum para sa singly, pwede ka mag-singly talaga kasi 280 lang to eh. So, pwede ka na mag-proceed dito. Ang kagandahan nga lang, ay hindi pala, ang kagandahan ba? Hindi. Kailangan mo talaga pumunta dito. Kunyari, na-check mo na siya na pwede. Kunyari, ginawa mo to. Gagawin mo pa rin to. Bakit mo gagawin to? Kasi una, wala kang A, wala kang AS. Kung wala kang A at wala kang AS, edi, dalawa yung unknown mo. Kunyari, nag-proceed ka na dito. Ang gagawin mo lang dito, di ka na mag-check nitong FS. Okay? Hindi, check mo pa rin pala dapat yan. Okay. So, hindi. After mo ma-check nga siya na pwede mo siyang i-singly, puproceed ka pa rin dito, no? Okay? O, yun lang. So, dito, nalaman natin na hindi na pwedeng mag-singly sa number 3 kasi nga 450 yung kailangan mo eh. Tama? Nagigets ba yun, engineers? Nakakasabay pa ba? So, since yung MU max mo, MU max mo is, mali, wag ko, hindi, yung actual natin. Yung MU actual natin, ilan yung actual natin? Yan ay 450.19. 450.19 is, greater than MU max, which is 289.442. Therefore, magdodoble ka na, Pero hindi kinakabisado to, Naano ko lang to kasi yung sulat ko lang naman eh. Okay, so doble ka na, Sinusat ko lang to kasi syempre solution. So, paano ka naman magdodoble? Ganito kasi yun. Di ba yung singly mo, ganito nga, itsura niya. Pakita ko lang, Yung singly mo, alam mo naman na yung figure niya ng singly mo, di ba ganito yan? Ito yung tension side, ito yung compression side. Tama? Which is itong tension side, ang maximum na itong moment niyan, ilan? Yan ay 289.442. Okay? So, kailangan mo ngayon magdoble. Dodoble ka na, so magdadagdag ka ngayon ng bakal sa compression side. Dadagdag ka ng bakal sa compression side. Siyempre, dapat yung bakal mo sa compression side is equal sa tension side. Okay? Bakit kailangan equal sila? Kasi, kailangan natin mapanatili itong 289 na hindi magagalaw. Kumbaga, yung kakargahin, di ba magdadagdag ka ng bakal dito sa tension side ulit. Pero dapat, kakargahin yan lahat ni compression side na bakal. Hindi mo pwedeng galawin to. Kasi kunyari, hindi ka naglagay ng bakal dito sa compression side, naglagay ka lang sa tension side, which is yung parang singly pa din. Kakarguin to ni compression. So, mangyari, itong 289, hindi niya na masusustain. Kailangan 289.442 yan para masustain mo yung FS mo is equals to 1,000. Tama? O kaya dapat, kung may idadagdag ka bang bakal dyan, silang dalawa, hindi mapapakialaman tong couple na to, Tama? Kaya pa magdodoble ka, dagdag ka ng bakal sa taas, dagdag ka ng bakal sa baba. So, dapat ito is mapapanatili mong 289.442, which is ito yung pang singly natin, di ba? Since magdodoble ka na, dagdag ka na ng bakal. Okay, sana na-gets yun na. So, ilan yan? Dapat, malalaman mo kung ilan idadagdag niyan, depende kung ilan yung total mo. So, ilan nga ba yung total mo? 415.90. 450.19. So, ilan tong MU add mo? So, ang additional mo, engineers, ilan? 160.748. So, magdodoble ka. Ang goal mo, pag nagdoble ka, dadagdag dapat dito is 160.748. Okay? Dagdag ka ng bakal sa tension side, dagdag ka ng bakal sa compression side. Dapat, ang moment na makikreate niyan is 160.748 para matugunan
mabuo niya yung 450.19 na kailangan mong ultimate design moment, no? Nagigets ba? Engineers? Nakasabay? So, dapat moment mo yan is 180 kasi kapag kunyari, yun nga, basta dapat dalawa lang silang nagre-resist sa isa't isa at dapat hindi makikialam to. At hindi rin dapat ito makikialam dito. Kasi para mapanatili mong 289.442, mapanatili niyang FSJ sa 1,000. Okay? O, sige. Create na tayo. MU is equals to reduction factor times AS 2. Bakit AS2? Ito si AS2, guys, ha? AS2. Ito si AS1, di ba? Bakal niya sa yung singly pa lang siya, nagdoble ka na, so magdadagdag ka ng bakals sa isa pang bakal, no? Na i-resist na ito. Ito, i-resist niya to, ha? Hindi i-resist na ito. Walang papakialaman dito para manatiling nag-yield pa rin yung bakal, okay? O, sige, dagdag tayo AS2 times FY yan, ha? Times, ano mo yan? Di ba dito, kadalasan is D minus A over 2. Ano naman dito, Niers? Yan ay D minus D prime. Alam ba kung bakit D minus D prime yan or nagets na? Kasi ito, guess, no? Kasi ito, kunyari, ito yung bakal mo. Nagdagdag ka na nga ng bakal mo eh. Bakal dyan. So, kaya D minus D prime, kasi dito ka naman nagmo-moment, hindi naman dito sa compression bars eh. So, kaya D minus D prime, kasi may bakal ka pa sa taas nga, di ba? Pag mo-moment mo yan dalawa. So, ito yung D mo, or effective depth mo. Ma-minus mo dito sa D prime niya. Para, gitna ng bakal, papuntang gitna ng bakal. Hindi ka na sa gitna ng concrete, kaya hindi siya minus A over 2. Okay? O, yun lang naman yun. So, 160.748 times 1,000. So, since napanatili natin ang reduction factor mo is 0.9, edi 0.9 yan. No, nakadepende to sa tension mo nung singly pa lang, no? Nakadepende siya dito. Okay, then yung AS2 mo, yan yung hinahanap. FY mo is 400. Ilan FY mo? 410 o 415? Napagdidikit ko kasi 415. Tama, 415. 415, then D mo is 410, then yung D prime mo is 75. Ay, ilan ba? 75, 70? 70. 70. 70 pala, sorry. May tanong na ba kayo, engineers? O nagigets pa? Sabihin nyo na, engineers, kapag hindi kayo may bigla kayong biglang sa utak nyo. Biglang may nag-stuck sa utak nyo, O, ilan yung AS2 nyo? Naka-record pa naman, no? O, ilan yung AS2 nyo, engineers? One. But, ano yung lit ng ka-engineer? Anong mali mo na sulat niya? Yung 1265. 1265 din ba? Baka may mali ka lang nasulat niya. Okay. Naka-squared to, Nier. Sorry. Ni-square na siguro ni engineer. Hindi ka sinasabihan ni engineer, no? Sorry, choke lang. Hindi. Ito, to. Kilonewton meter, kailangan mong gawing Newton mm. Kaya naka-squared to. So, tama naman lalabas talaga dyan is 12266 kapag di mo ni-squared yung 1,000. Okay. Sige nga, tama naman, no? Di yan na yung AS2 mo. AS2 mo. So, kulang ka pa, no? Kailangan mo rin kunin yung AS1. Kunin mo tong AS1, no? So, paano mo kunin yung AS1 near?
Paano, Nirs? Kuha AS1. Gagawin mo lang is C is equals to T. C is equals to T. Kasi nga walang pakialam to eh. Huwag yung pakialaman yan, no? May sariling buhay yung dalawang yan. May sariling buhay itong dalawang to. So, punta ka sa C is equals to T. 0.85 FC prime A ang laking A, no? AB, no? AB is equals to AS1. Yan na si AS1 times FY, no? So, 0.85 FC prime 28. A mo is edi yung A mo na ginamit natin sa maximum kasi nga yun yung pinang-ano natin eh. Makakuha mo kapag gusto mo pang mag-singly. 130.6875. 130.6875. Then, B mo is 300 is equals to AS1 mo. And then, FY mo, nag-yield ang bakal sa tension side. So, 415 din gagamitin mo, no? So, ilan yung AS1 mo ngayon? Ilan AS1 natin ng engineers? Sabihin nyo, pag nawala ako, ha? Nakakabahan pa naman ako pag di na kayo nagtatype. Yan, pares kayo, ah. 248.455. After nyan, kunin natin yung area total sa tension side. No? So, paano mo kunin? AS1 plus AS2. Okay? Which is 2248.455 plus 1265.835. Sorry. Equals 3514. About si engineer isa. 3 decimal near, 3 decimal. 3514.29. Ilan yung 3 decimal niyan? 29. Oh, di 0. Sorry. Sige. Okay. Hindi ko alam eh. Ito na. Akala ko nag 2 decimal laki. Pero maganda na lagi ni 3 decimal, no? Para masanay kayo. Kunin mo na yung number of bars sa tension side, no? Kasi yun naman hinahanap eh. So, 3514.29 over pi over 4 times ilan yung diameter bars mo? 20 mm. O, ilan to nears? 12 pieces. Hindi, ano muna yung approximate lang para masulat yung solution. Baka magulat yung iba, mag-calculate, hindi nila alam na ano eh. Yan, 11.186. Approximate or say 12. So, 12, no? Ayan, 12, letter D. Sorry, dito pala tayo magbibilog. Pero sige, ano na rin, tuturo ko na rin sa inyo pagkuha ng tension sa ng compression side, no? Mabilis lang naman, engineers. Mabilis lang to. Siyempre, para maintindihan nyo na lahat, eh. Malay nyo, ito yung trip ni Ma'am Praxi, kunin yung compression side na bakal. Anong gagawin nyo, Nis? Yung AS2 ba dito? Which is 1,265.835. Yun na din yung bakal niya dito sa compression side. So, 1,265 na rin ba dito sa compression side, engineers? Yes or no? Wala lang. Wala namang problema kasi ano lang naman tayo. Nagre-review pa lang naman. At least alam nyo kung ano. Yes, how about yung isa?
Yes din ba? Why? Yes? Okay. So, kung yes ang sagot nyo, yes ba? Oh, sige. At least hinintay ko na nag-yes ka. Kasi kung yes yung sagot nyo, mali, no? Bakit mali? Pag pinagpares mo ng bakal yan, hindi na pares yung MU niyan, hindi na magiging equal yan. Bakit hindi na magiging equal? Ang goal natin, engineers, magpares ng force para ma-sustain mo yung couple. Di ba? Kapag ginawa mo, pares yan ng AS. Ang tanong, pares ba yan ng FY? Tanong ba, pares ba sila nag-yield? Kung pares sila nag-yield, pwede. Pwede yung pares sila ng AS. Pero, sure ka na ba na ang, ano, bakal mo sa compression side is nag-yield? Eh, alam nga naman natin kapag nagdo-double tayo, kadalasan, di ba, hindi nag-yield ang compression side. Di ba? Kung naaral nyo ulit yung part 1 natin, naituro ko yun kung bakit na yung compression side na bakal, kadalasan hindi nag-yield. Okay? So, anong gagawin natin? Magsa-summation force horizontal tayo. Ipag-equate natin yung bakal dito, pati bakal dito. So, anong mangyari? Eh, di yung mangyari, tension side. Hindi, pangit yung T sa tension side eh. Ano? Ipag-equate mo yung dalawa, no? Ano bang kadalasan ginagawa ko doon? AS FY is equals to AS prime FY prime, no? FY. Yan. Ito yung sa compression side. Hindi, C na lang. Hindi ko alam yung spelling eh. Charot lang. C, then ito ay tension side. Tama. Ipag-equate mo sila. Sa summation force horizontal ako dyan eh. Sa summation force horizontal, then tension sa bakal. Then since magkaiba sila ng ng direction, edi tension sa bakal sa compression side minus bakal sa tension side. And ililipat mo isa, kaya naging ganito na, di ba? Pinag-equal ko na lang sila. Pero nag-summation force horizontal ka lang dyan, ha? Hindi yan kinakabisado din. Makikita mo naman, no, parehas silang alam nyo na yun. So, AS mo dyan, yung AS1 mo. Tama? Okay, so, may isa pa palang muna tayo gagawin. Ang gagawin natin, i-check muna pala natin yung compression side na bakal kung nag-yield, no? Kasi hindi pa natin alam kung si FY ba gagamitin natin or si FS. Tama? So, check natin. FS prime is equals to 600. Hindi naman siya D minus C, di ba? Ano na siya? C minus D prime over C. So, 600 times C. Ano yung C natin? Ang haba kasi ng C. C is 153.75. 153.75 minus ano yung D prime natin? 70 over 153.75. Ilan ang ating FS nears? FS prime pala, I mean. Wait. Hindi yan 1454. Check ko rin. Kasi kung nag-454, nag-yield yan. Check ko lang ah. Baka pala may mali. 0.75 minus 70 over 70. Pre, 7 sa akin. Bakit nalaki? Wait. Ay, di. Sorry, yung baba pala. 153.75. Yan, 326 lang. Ginugulat mo ako dyan eh. Tayo eh. Mapapaulit tayo eh. 326.829. So, na-confirm natin na 326.829. Anong gagamitin mong FY dito? Yan, yung 326.829, no? Eh, paano naman kunyari, FS mo nakuha mo is 450. Ano FS mo?
Eh, anong Fy mo dito? Yan, nakuha mo Fs prime mo is 450. Anong Fy mo dito? Anong value pala? Yun, tama. So, naiintindihan nyo, no? So, gagamitin mo dito, itong 300, ano. So, ano tayo balik? As prime mo is 2248.455 times 415 times AS prime mo, okay, times FY, which is 326.829. Ulitin ko, no? Pwede sanang equal yan na parehas na 2248.455 kapag nag-yield tong FY mo sa compression side. Eh, hindi sila nag-yield eh. Hindi yan equal. Tama? So, ilan yung AS prime niyan? Ilan ang AS prime neto, engineer? 28. Ha? Ha? Wait. 28? Mas malaki yan. Oh, wait lang. May mali ako. May mali nga. Yung AS ko dito, yung, wait, AS, ba't yung AS1, AS2 ah? Ito yung AS2 natin, hindi nyo ako kinokorek ah. AS1 natin, yan is compression side eh. AS2 to, engineer. Hindi nyo ako kinokorek. Hindi nyo yata na-gets eh. Niloloko nyo lang ako eh. Hindi, joke lang. So, sila AS2 natin, siya yung inaano natin eh. In-equilibrium natin eh, yung AS2 dito. So, si AS2 is yung 1265. 1265.835. O, ilan na yung AS prime nyo? Yan na talaga yan. Huwag nyo gamitin yung AS1 na kasi yun yung sa compression side, yung ano, di ba? Yung pang single natin yun eh. Nanahimik yun eh. Huwag nyo gagalawin yun. Kakaproblema yung beam nyo. So, meron ka ng AS prime sa bakal sa compression side. Makuha mo na yung total ng number ng bakal sa compression side. Gawin mo lang is mag 1607.327. Assume mo na lang na 20 mm diameters bar din yung ano mo, yung compression side. So, ilan? 10 years. Yung ano mo na, approximate ha. 5.116. Approximately 6, no? O, ganun lang pag-compute ng ano, ng bakal, no? Nagets nyo ba tong doubly? Doubly. Kapag nagharap ng bakal. Wala ba kayong hindi nagets dito? Aminin nyo na agad. Abang nandito pa tayo. Alin yung hindi nyo nagets dito? Ay, yung dalawa. Hintayin ko sagot nyo, ha? Abang, ano, kayo naman dalawa dyan dito, eh. Alin sa dalawa, alin hindi nyo nagets dito? Dali na, para ano? Kung, ba't nga ba ganito, ganyan? Sagutin na natin yan. Gets? We, joke lang. Hindi nga, sure yan ha. Ano pa yung hindi nyo maintindihan dito sa beam? May mga problem pa ba kayong hindi magets dito? Or may mga nasolve pa ba kayo dito na parang ang hirap, ganyan? Meron pa ba? O sige, recap lang tayo mabilisan para alam nyo talaga kasi syempre baka makalimutan nyo agad eh. Okay, actually itong number, itong pag-check natin ng MU max nyo, pwede nyo i-check nyo pa lang, number 2 pa lang. Para malaman nyo kung
directly na ba kayo agad magdodoble or singly? Okay, medyo ano rin kasi yun eh. May pagka-risky ka din eh. May pagka-risky din tayo dito eh. Kasi ano mangyari kunyari dito sa number 2? Kunyari hindi siya umabot ng 1,000. Uulit ka. Taka ulit dito yung para magdodoble ka na, no? Magpo-proceed ka na sa doble. Tapos kukunin mo na yung MU max mo pa din. Di ba? Kunyari nagdoble to, number 2, tapos ginawa mo na to. Parang hahaba yung solution mo masyado, no? Kaya maganda talaga, actually talagang gagawin nyo dapat is kunin nyo na agad yung MU max para ma-check nyo kung singly ba or doble yung gagawin nyo. Kasi kunyari nga, nag-assume ka na agad na parang nagganto ka na agad. Kasi pag nagganto ka na, ibig sabihin parang in-assume mo na rin na singly siya. Okay, is nagkataon kasi nag 1,000 siya, edi safe ka na ituloy na lang tong ginawa mo sa number 2. Pero kunyari nagkataon nga hindi to nag 1,000, magdodoble ka na ngayon. After yun, kukunin mo yung value ni FS kapag 1,000 siya. Para makuha mo, ilan nga ba yung pinaka-maximum na pwede mong gawin kapag nag-singly ka lang. Okay, then after nun, dadagdagan mo na lang siya ng pang-doble or dadagdagan mo siya ng bakal. Diba? Ganun lang siya. Yun lang naman yung ano dito eh. So, ang pinaka ano talaga dito, safe talaga na gawin is kunin mo na yung MU max mo agad. Then, saka mo na kumpitin yung number 2 at number 3. Para alam mo kung yung number 2 mo is singly talaga siya. Kasi dito mo makikita sa maximum na MU na kaya mong gawin eh. 280 kasi yung kayang gawin ay pinapagawa ng number 2. Eh, di pwede mo siyang pang singly kasi ang maximum nga is 289. Nagets ba, Nears? Wala na talagang tanong bago tayo mag-proceed sa last number. Guys, wala na talaga. Sure na talaga yan. Di talaga kayo ano lang, nahihiya. Okay, sige. Mas naliwanagan. Nag-solve ka na rin ba, Nears, ng ganito? I mean, may sinolve na ba kayo or may nagturo na ba sa inyo ng ganito? Anong thoughts nyo about sa ginawa ko? Or may ano? Ang tinanggal ko lang naman sa inyo dito, para hindi kayo malito, itong C minus T over D is equals to T over 8. Kung ba't may mga nagtatanong sa akin ng ganito, alam ko lang naman na galing sila dito. Yung 1,000, gusto mo i-check yung maximum na ano mo, kayang gawin kapag magsisingli ka, which is 1,000. Para kaya 1,000 yan, sabi ko nga, hindi dahil nagdi-design ka. Yun kasi lagi ko rin naririnig, nagdi-design. Kung hindi, masatisfy mo na pwede mo ang gamitin na 0.90 siya. Parang pag-check mo lang din ng FY. Di ba? Hindi ka pwede agad gumamit ng 415 unless ma-check mo na FS mo is nag-yield. Ganon din dito. Di ka talaga pwede gumamit ng 0.9 diyan. Unless na-check mo yung FS mo na nag 1,000 siya. Di ba? Yun lang naman, malinaw na malinaw, di ba? Okay? Wala namang nakakalito. Ito yung ayaw ko lang na pinapabisado sa inyo kasi mangyayari, madadagdagan sa inyo dyan. Minsan, hindi nyo pa alam kung saan nanggaling yan. Lalagyan nyo pa dyan, C-Max. Hindi ko alam, may ganun pa di ba? C-Max. C-Max ka pa dyan. Hindi gawin mo na to, yung 1,000. Then, alam mo mo na yung SIM mo talaga, which is, alam mo talagang maximum yun. Kasi yun yung pinaka-maximum mo kapag magsisingli ka lang. Okay? Wala na talagang tanong. Sure na talaga yan. Guys. Sige. Sabi nyo yun eh. Nag-guess nyo talaga eh. Proceed tayo, number 2. Mabilis lang to. Ilang oras ba tayo? Hindi pa naman kayo naumay, no? Number 2 tayo. Number 2. A 100 mm thick one-way slab is reinforced with 12 mm bars. Spaced at 200 mm on centers. Given that FC prime is equals to 20.7. So, mapapansin nyo, yung FC prime niya sa slab, maliit lang, no? 20.7, di siya 28. Kasi nga, mas maliit yung timpla niyan eh, kapag sa slab, di ba? Hindi mo naman kailangan pa bigatin masyado yan kasi di naman masyado magbubuhat ng weight. Mga usually bubuhatin lang, mga tao, ganyan, di ba? Alam niyo naman yun eh, sa slab. Yung beam at column structure ang mismo niyang bubuhatin, kaya kailangan maano yung timpla mo dyan sa concrete mo, di ba? So yung FY niya, 275, mas magaan lang din. Kasi mas maliit yung bakal na gagamitin mo dyan. Then, maliit lang na yung grade. Okay? Kaya compare mo sa beam, mas maliit, no? Yung mga given niya sa slab
Compute the design moment of the slab. Assume 20 mm concrete cover. Okay? Balikan natin tong number 1. Actually, itong number 1, pwede mo rin talaga siya i-check kung nagdoble siya. Kung magdodoble siya or singly. Kapag ang given naman dito is number of buckles. Kunyari, meron kang area ng bakal binigay naman. Ano naman yung pinagkaiba nito? 'Di ba? Ang pinagkaiba naman nito, kunyari ang given dito is bakal naman. Ang gagawin mo dun is papakita ko lang sa inyo magro-raw. Kuha mo yung raw actual mo kasi meron kang area ng bakal. After nyan, check mo yung raw balance. Which is yung raw balance, kadalasan na dito is given ni Ma'am Praxi. Kung lumagpas yung raw balance mo dyan, which is ito na yun, ito yung graph natin. Saan yung graph ko na pinakita? Kapag lumagpas yung raw balance, yung raw actual mo, lumagpas yung raw actual mo sa raw balance or mas malaki yung value ng raw actual mo, magdodoble ka na. Kapag mas maliit naman siya, magsisingli ka. Okay, ganoon naman yung pinagkaiba no kapag yung area naman ng bakal yung given. Okay, yun lang naman yung ano ko dito concern. Pero same pa din ang gagawin mo. Then, paproceed ka na sa M is equals to ASFY D minus A over 2. Alam ko, yun yung ginawa ko rin. Parang ginawa ko sa yung first example ko nga na binigay sa inyo. No? O, so, paano naman to ngayon? Una mong gagawin, i-check natin kung kailangan ba i-doble. Pero di man nag-doble sa slab, no? Pero paano mo nga ba siya i-check if ever? Gawin mo, kunin mo yung formula ng ano mo, yung sa raw balance mo, para ma-check mo. Paano mo check yan? I-check natin using 0.85 FC prime beta hindi natin i-check kung nagdo-doble kasi hindi natin check. Hindi naman nagdo-doble. I-check natin kung 0.9 ba yung reduction factor na gagamitin mo. Pero sabi ko nga sa inyo, kadalasan naman dito, malilit naman yung bakal ng slab. Malilit yung bakal ng slab kasi pwede mo silang di ba, i-distribute sa buong width ng slab mo. Ganon din naman sa footing. Sa sobrang lawak ng width ng footing mo, pwede mo na lang paliitin yung bakal mo. Kaya usually naman dito is nag-yield or greater than 1,005 fs mo. Pero papakita ko na rin sa inyo para mas maintindihan nyo. Para may reference kayo. So, row tension pala to. Sorry, check natin. Beta over Fy. Okay? Then, ang ano natin is 600 plus over 600 plus Fy, which is ang Fy mo dito, yan yung 1,000, di ba? Pinapalitan natin ito ng 1,000. Ang nangyayari dito, nagiging 3 over 8. No? Ito yung 3 over 8 talaga 3 over 8. O, check nyo pa yan, no? 600 plus 1,000. Yan. Once na lumagpas siya dyan dito sa rotation, hindi na 0.9 ang reduction factor mo. Kasi nga, yun yung ano natin dito sa graph natin, di ba? Yan. Kapag lumagpas tong raw actual mo sa rotation mo, kunyari lumagpas siya, mas malaki na yung value ng raw actual mo. Ano yung raw actual mo? Wait, ayaw mo umusog Ito, lumagpas siya dito. Nandito na siya. E di 0.6, 0.9 pababa na yung ano mo, reduction factor mo. So, check natin no, kung lumagpas na ba siya. So, ano ba to? 0.85. FC prime mo is 20.7. O, mas maliit na sa 28 yung reduction factor mo. Therefore, 0.85 na rin yan. Beta mo. Then, Fy mo is 275. 3 over 8. O, ilan tong ano nyo? 3 over 8. Ilan ang low tension nyo, engineers?
0.85. Ay, mag-solve. Ano tayo? Mga 4 decimal places. 0.0203. So, kailangan hindi lang magpas dyan para ang reduction factor mo is 0.9. So, check mo siya yung row actual mo sa AS over BT. Ang problema, wala ka pang AS dyan. Yan, makita mo walang AS. Since slab to, usually, ina-assume natin yan na continuous, di ba? Paano pag continuous ang ginagawa natin? Ganito siya, di ba? Continuous. Ganito na siya ina-analyze. So, dito kasi makukuha natin yung yung area ng total ng bakal, no? Paano natin makuha yung area ng total ng bakal? Recap lang muna tayo. Pag kinukuha natin yung spacing dito, kunyari hindi siya continuous. Meron siyang concrete cover, meron siyang diameter bars. Paano natin solve to? Ito, kinukuha natin yung usually dito spacing, di ba? Spacing is equals to, ito yung B. So, B, minus mo dito sa concrete cover. Which is kabilaan yan. So, concrete cover. Minus mo ulit sa, kalahati na itong diameter bars, di ba? So, kalahati ng diameter bars, kalahati dito sa kabila. So, kalahati plus kalahati, isang buo na. So, isang buong diameter bars. Over, i-divide mo siya saan? I-divide mo kung ilang spacing, di ba? Is ilan yung spacing na to. Pero kadalasan kasi, wala naman tayong given kung ilang pirasong spacing tayo eh. Ano kadalasan yung given na meron tayo? Yung kung ilang pirasong number of bars yung meron tayo. Di ba? Pero mapapansin nyo, relationship between spacing pati number of bars. Pag kunwari, ayan, n-1, no? Explain ko lang. Kunwari, dalawa yung bars mo. Pag dalawa yung bars mo, isa yung spacing mo. Kapag ginawa nating tatlo yung bars mo, 1, 2, 3, dalawa yung spacing mo. So, nabawasan ulit ng isa. Tatlong bars, nabawasan yung isa, nakuha mo yung spacing. Pag ginawa mong apat yan, last na, ilan yung spacing mo? Tatlo. So, ano napapansin nyo? Kada pala kung ilan yung bars mo, babawasan mo lang ng isa, ayun na yung number of bars mo. Ayun na yung number of spacing mo, I mean. So, ang gagawin mo na lang pala ito para makuha mo yung total, yung spacing niya, di n-1, no? Para makuha mo nga yung kung ilang piraso ng spacing yung kailangan mo. Kasi kung ilan yung bakal mo, makuha mo na yung piraso ng spacing mo. Okay, so ganun mo compute yung spacing mo or yung number of bars mo, depende sa hinahanap dito. So, dito kasi, kailangan natin dito naman, since continuous siya, di ba? Wala siyang binigay na width ng slab eh. So, parang continuous siya. Ang gagawin natin kapag continuous, nag-assume tayo na ang ina-analyze natin is 1 meter strip or equivalent to 1,000 mm, no? Anong meron kapag ganyan? Eh di, ganun pa rin naman. Gagawin natin parang ganito. Yung spacing mo, ano mapansin mo? Eh di, hindi na siya B, no? 1,000 na siya. Kasi gawin mo B or equivalent to 1,000. Then, paano mo i-divide ngayon kung ilan yung, per spacing niya? Mapapansin mo, sa continuous, ilan tong bars mo? Isa, dalawa, tatlo. Diba? Tatlo sila. E di yung spacing niya rin kapag continuous, tatlo din. So, kung ilan pala yung number of bars mo, yun din yung spacing mo. So, hindi na siya n-1. Katulad sa hindi continuous, no? Gagawin mo na lang dito is n. So, dito lumabas yung S is equals to 1,000 over n. Eh, pwede pa natin expand tong n, di ba? Ang gawin natin yung n is equals to, area total or over area ng bars or yung per pieces niya. Okay, so S is equals to 1,000
over area total over area ng bar. Okay, bakit natin kailangan yan? Kasi meron tayong spacing sa given, which is 200 mm. Meron ka ding piraso ng bars mo, which is 12 mm bars. So, makukuha mo na yung area total. Ganon siya, dinerive ba? Actually, itong problem na to nasa CRF Volume 5 to, nasa May 2019. Ano bang number yon para makita nyo? Kasi yung solution doon, derived. So, mahihirapan na naman kayong intindihin. May makikita kayo doon, AS is equals to 1,000 times AB over S. So, anong gagawin nyo doon? Kakabisadin nyo na naman. Hindi nyo alam kung saan galing yun. Dito na, pinapakita ko na kung saan galing, no? Yung formula na nandun. Ito na nga, makuha na natin yung area total, no? Kasi kailangan natin ngayon sa row actual natin para ma-check kung lumagpas sa row tension. Actually, doon may formula din doon na row sa CA-rep na A, parang spacing instead na B. So, kakabisadin nyo yun. Huwag nyo na kabisadin yun, no? Mag-stick lang kayo dito sa AS over BD kasi kabisado nyo na to. Matagal na to. Sa BIM pa lang, di ba? Okay, pero yung check nyo, no? Para malaman nyo yung sinasabi ko. So, yung S natin dito is 200 equals to 1,000 over 80 mo, yung hinahanap talaga. Over, area ng bar mo. 12 mm bars na kung meron ka. Pi over 4, 12 squared. So, ilan yung area total mo near? Five, 6, 5, 7. Maliit lang, no? Okay. So, yun na yung area total ng bakal mo. So, ngayon, i-ano natin, no? Anong sunod? I-check nga natin nears kung ilan naman yung yung AS min mo. 1.4 or ilan yung nito 275. AS min mo. Ilan yung AS min mo dito niya? BD mo is 1,000. Then effective depth mo. Ilan yung effective depth dito? Meron na ba tayong effective depth? Wala pa pala Effective depth, gagawin mo lang is since ito nga yung slab mo, meron ka ditong bakal, kailangan mong bawasan nung ano ba yung mo? 12, 100 mm thick. So, 100 yan, babawasan mo ng concrete cover mo na 20. So, minus 20. Then, hindi pa siya hanggang bakal, no? Concrete cover pa lang siya. Hindi niya naman sinabi hanggang sa gitna ng bakal mo. So, babawasan mo pa siya ng diameter ng bars. So, minus 12 over 2. Ilan yung nyo dito? Effective depth years? 74. Pero effective depth, no? Huwag nang 74. Ilan tong AS min mo years? So, yung AS min ulit, yan yung minimum na bakal na pwede mo lang gamitin, no? Hindi ka pwedeng lumagpas dyan. Pero ilan yan near? Lumagpas ba siya dun sa natin? Meron tayong area ng bakal. Feel ko naman hindi. Maliit yung natin, FY eh. 1.4. 275. AS min 1,000. 74. Yan. So, ito AS min mo. So, bakit naman hindi yan 3,000 year? Baka may mali ka na masulat. 376.727.
Check mo near. Saan ka nagkamali? Sobrang kaya to sa 0. Ito gagamitin natin, no? Okay. So, next. Check natin, no, kung lumagpas pa siya sa AS actual mo. Rotation. Ano AS mo? Etong 565,487. Over B mo, ano yung B mo? Ang B mo is 1,000. Then, ang D mo is 74. Ilan tong row actual nyo? Nears. Zero 0.0076. So, hindi siya lumagpas sa rotation, no? Kung hindi siya lumagpas sa rotation, ano ang reduction factor nyo? Engineers? Ano reduction factor nyo near? Since nakita nyo hindi siya lumagpas. Ibig sabihin, hindi siya ano dito. Dito, hindi siya lumagpas. Andito lang siya. Nagstay siya dito. Between rotation, no? So, 0.9, no? Kapag lumagpas lang siya sa row actual, kunyari ang naging value ng row actual mo is, ilan ba yung rotation mo dito? Is 0, kunyari actual mo, 0.021 na siya. Lumagpas na siya. So, hindi na siya no? Hindi na siya 0.9. So, after nyan, anong gagawin natin? Kukunin na natin yung M yun, design, no? Kailangan pa ba natin i-assume na nag-yield yung bakal? Kunyari, dito C equals to T tayo. Kaya ba mag-C equals to T? Hindi na, ano. Kailangan pa ba natin mag-C equals to T tapos assume tension control, ganon? Ha? Kailangan pa ba natin maganto? Nears, kailangan natin i-check yung FS, hindi na, ano. Kasi dito pa lang, nakita na natin na hindi siya lumagpas sa rotation. Therefore, alam natin na yung FS mo dyan is greater than 1,000. Kahit i-check natin. Sige, pakita ko sa inyo. Check lang natin. Kasi gusto kong maintindihan nyo talaga na hindi na kayo nahihirapan Actually, sabi ko sa inyo, may dalawa kayong method. Pwedeng i-check nyo siya gamit yung mga row. Pwede rin natin siyang i-check yung C equals to T. Then, mag-assume tayo na tension control. Pero since nakita na nga natin dito na hindi siya lumagpas sa roti mo or rotation niya, tension control dyan. So, pakita ko na rin, no? Na-prove ko na greater than 1,000 to. Kahit di ko pa sinasolve yung C is equals to T. 0.85 FC prime AB AS FY. So, kunin natin yung A dito, di ba? 0.85 FC prime mo is 20.7. 20.7 AB. Hindi, yung B mo is 1,000. AS mo is 565.487. FY mo is 275. So, ilan tong mo, A mo near? Pakita ko lang to pero actually sabi ko nga hindi niyo na kailangan talaga to kasi nag-check na kayo sa row kung tension ano ba siya, nag-yield ba siya or greater than 1,000 ba yung FS niya or hindi, no? Yun yung silbi niya doon kaya tayo 565.487. 275. Yan, 8.838. Okay. C niya, ilan ang C niya? Divide nyo lang to sa
0.85. Uh, 10.398. So, check natin, no? Fs equals to 600 times D mo, 74 minus C, 10.38398. Ilan year? 398 over 10.398. Ilan Fs mo near? Tingnan nyo, grabe pa yung ano nyo. Automatic naman talaga kasi yan na mag-yield yan. 3,000. Hindi lang 1,000 no, 3,000. So, nag-yield no. O, sabi ko kasi, hindi yan i-check eh. Kahit dito pa lang sa Roacto, nakita nyo, sobrang layo ng pagitan nila. Doon pa lang makikita mo talaga nag-yield yung pakal. Okay, pero hindi nyo na talaga kailangan to, no? Sige, proceed na tayo sa MU. Equals to fee. Alam natin na 0.9 yan kasi 1,000 na yan, no? Kasi bukod sa 1,000 yan, dito pa lang, hindi siya lumagpas sa 0.0203. Kaya alam natin na 0.9 yan, kahit hindi ibigay yung reduction factor, no? 0.9. Then, ASF point na lang. AS mo is 565,487. 7. Then, FY mo is 275. D. Ano hindi mo? Yun ba yung 74? D. Saan yung hindi mo? Ay, saan na tayo? Ba't layo na natin? 74 nga. D minus A 8.84838 over 2. Ilan ang MU nyo ni years? Ang MU nyo ay 9.738 kilonewton meter. So, ganun lang. So, asa na yung ano natin? Ayan. So, nag-gets ba engineers? Nag-gets ba lahat? Wala bang tanong sa ating discuss ngayon? Yun, sure yan ha. So, yun lang. Tapos na tayo, Niers. Practice na kayo ng practice, no? Sabihin nyo, Niers, kapag may mga problem pa kayo na hindi magets, at kung may gusto pa kayong ipasolve, or kunyari, may hindi nga kayo magets at may problem, specific problem kayo, send nyo sa akin, no? So, thank you ulit sa pakikinig, Niers. I hope marami kayo natutunan at i-upload ko na lang to, no? Thank you, guys. God bless, God bless. Thank you. Sige. Out na kayo.